Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan, kahandaan at mabilis na pagresponde sa mga sakuna ng Pangasinan, kinilala. Iba't ibang parangal patungkol sa pag-usbong at pag-unlad ng ekonomiya na sungkit ng Administrasyong Gico. At 1.5 milyong mga deboto inaasahang dadalo sa ika-100 na canonical celebration ng Our Lady of Manaoag. Unang ratsyada. Walang sino man ang makapagsasabi kung kailan tatama ang mga sakuna, kaya't mahalaga ang pagiging handa. Sa kaliwat ka ng mga programa at proyekto ng Administrasyong Gico III, sa ilalim na rin ni Governor Ramon Monmon V. Gico III na tiyak sa probinsya ang seguridad at kaligtasan. Patunay dito ang zero casualty noong tumama ang super bagyong Uwan. Ligtas ding nadala sa mga evacuation centers ang higit 27,000 na mga individual. Higit 29 milyon naman ang naipamahaging emergency cash assistance sa mga apektado sa tulong ng DSWD. At para sa mas pagpapalakas pa ng kahandaan sa probinsya, sinelyuhan noong March 31, 2026 ang kasunduan sa pagitan ng Pamahalaang Panlalawigan at ng UNDP Shield Program kung saan sasailalim sa Provincial Climate Risk Diagnostic ang mga kawani ng Pamahalaang Panlalawigan. Mula nang maupo bilang gobernador ng Pangasinan taong 2022, kaliwat ka ng mga pagkilala at parangal na ang natanggap ng Administrasyong Gico III ng Pangasinan. Kamakailan nga lang, ibinahagi ng gobernador sa kanyang SOPA ang 5 major distinction awards mula sa Department of Finance, Bureau of Local Government Finance Region 1. Nanguna sa rehiyon ang Pangasinan bilang highest locally sourced revenues para sa fiscal year 2024. First place din ang probinsya sa ratio of locally sourced revenues to total current operating income. Second place naman sa year-on-year growth in locally sourced revenues. Pumangalawa rin para sa total current operating expenditure per capita. At ikalawa rin para sa collection efficiency. Ang mga parangal na ito, patunay ng agresibong pamumuno ni Governor Gico tungo sa mas maunlad na Pangasinan. Inaasahan namang magpapatuloy pa ang mga proyekto, programa at hakbang para matiyak ang pag-angat pa ng ekonomiya ng lalawigan. 12 araw bago ang ika-100 canonical celebration ng Our Lady of Manaoag, pumisita na si Rhea mula Novaliches. Bit-bit niya ang panalangin kay Our Lady of Manaoag o mas kilala bilang Apo Bakut. Unang-una sa lahat, thank you kay Lord at saka laging gabayan ng mga anak ko. Lagi silang ingatan at saka yung kalusugan nila at matupad ang mga pangarap ng mga anak ko. At saka yung business namin, yun, maging successful. Isa lamang siya sa mga deboto ng Our Lady of Manaoag. Inaasahan nga na daragsa sa bayan ang aabot sa 1.5 milyong mga deboto sa darating na April 22. At expect a very big crowd but it's worth it dahil tayo po ay magiging testigo. Lahat tayo as we witness this historical coronation of Our Lady of Manaoag on its 100 years. So if crisis would be the reason for not celebrating, then we would not celebrate at all. Because there is always a crisis somewhere, sometime in the world. The important thing to remember is our determinant factor for celebrating is not the absence or presence of crisis. Our determinant factor for celebrating is we have faith in God. And it is our faith in God that motivates us. Sa ngayon, ayon sa Manaoag Tourism, nagsimula ng ma-fully booked ang mga hotel sa Minor Basilica. Paalala naman ng pamahalaan ng bayan na sa araw ng canonical celebration, bukod sa pagiging handa ng sarili, ay iwasan na rin daw ang pagdadala ng mamahaling mga bagay. Patuloy naman ang suporta ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III sa simbahan na isa na sa mga nagbibigay ng pagkakakilanlan sa probinsya. Hiling din niya ay pagrespeto sa lugar at pagdarasal para sa pagbangon sa kinahaharap na krisis.